Maligayang magbabalik po muli sa inyong lahat. Latest weather update po tayo ngayong Biyernes, January 12, 2024. Pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po and pahit po ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest weather update po natin. So tuloy-tuloy po tayo. Ang hypnosis po natin ngayon, no? Galing na rin po sa Pag-asa. Northeast monsoon po nakaka-apekto sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Share naman sa ilang bahagi naman ng eastern section of southern Luzon at Visayas. So ulitin ko lamang po, wala tayong bagyong binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa labas po ng PAR, meron tayong mga binabantayan ng mga cloud cluster at nabubuong active LPA dito nga po sa may bandang Silangang Mindanao. So maging mapagmatsyag pa rin tayo dahil kahit malayo po yan sa ating bansang Pilipinas, no? Itong mga cloud cluster, mga active LPA, posible magkaroon ng direktang epekto yan. Pero as of now, huwag kayong mag-alala kasi nasa 30 to 35 kilometers pa lang naman ang lakas ng mga active LPA na yan. Wala pa yung direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. So makikita nyo naman, no, sa ating live radar, ito po yung ating binabantayan na active LPA. At consistent sila at hindi naman kumikilos o walang pagmamatsyag ng kilos papasok sa ating bansa. So tuloy-tuloy po tayo ngayon sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon. Napakainit po na panahon ng mararanasan sa umaga mga kaibigan hanggang sa tanghali. Pero pagdating naman po ng hapon at sa gabi, posible po tayong magkaroon ng mga isolated rainfall shower, no? Dala po yan ng maulap na panahon dahil po yan sa northeast monsoon. So mag-ingat yung mababang lugar sa Metro Manila. Kapag merong malakas na pag-ulan, maghanda po kayo. Linisin yung mga kanal estero in case, no, para hindi po magbaha at makadali ng maayos sa mga katubigan. Ito naman po tayo, no, sa area po ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga at Aurora, no. Siyempre napakainit din ang panahon ng ating mararanasan ngayong tanghali, no, umaga. Pero sa hapon at sa gabi, posible pong makaranas tayo, no, ng mga light rains lang naman, mahina. Dala ng northeast monsoon, wala namang direktang epekto pero dapat pa rin po nating paghandaan. Sa area naman ng Bicol Region, northern at eastern summer weather condition dyan. Maulap din ang panahon na mararanasan, no, sa hapon po at sa gabi. So galing po magdala ng payong jacket o kaya kapote, panlaban po yan in case magkaroon ng malakas na pag-uulan. Posibleng magkaroon ng pagbabaha at landslide sa mga lugar na yan, no? Kaya mag-ingat kayo. Linisin yung mga kanal estero para makadali po ng maayos ang katubigan. So tulad po ng aking sinasabi, no, know the weather before you go para alam po natin at handa tayo anytime. It doesn't mean naman na walang bagyo ay hindi po tayo maghahanda. Ang mga localized thunderstorm po ang dapat natin mas pinaghahandaan dahil yan po minsan yung tumatagal pa ng buwan, no? Linggo, 3 weeks, minsan ang pinakamatagal hanggang sa 2 buwan. Samantalang ang mga typhoon, mga bagyo naman, isang bugso ang malakas lamang. So tulad na yung sinasabi, ang weather condition o panahon natin ngayon ay dapat nakahanda kayo anumang oras, no? May bagyo man o wala, maging alerto po tayo sa mga bagay-bagay, iwas na rin po sa sakuna. And well guys, napakarami pa natin kaganapan na dapat malaman, no? So please don't forget po to like and subscribe para ma-update ko po kayo sa ating mga daily weather updates. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang umaga po.